morning pong muli sa bawat isa. Welcome pong muli dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. Sa mga nanonood sa online, good morning. Have a blessed Thursday. No, Thursday. Yun. Opportunity to invite you tonight, 8:30 sa Blue Christ, every Thursday po. Ang sino po yung nais na mag-join. Welcome po ang lahat. Kasama-sama tayo magpalagon. Ito, dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa ating ng kalakasan, katatagan, upang makapamuhay tayo. Sabi ang kahapon, crown of righteousness ng sa katuwiran ng Diyos. Ano po? At tayo lumago sa pananampalataya, yung tapat na lingkod ng Diyos. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa presensya ng bawat isa sa araw na ito. Kabila ng mga kabisihan, pagsubok, anuman ang nararanasan ng ating mga kapatid ng tanging Diyos na nakakaalam. Salamat sa Diyos sa pagdala niya sa atin dito araw-araw. Good morning po. Muli, Ms. Janet. Salamat sa Diyos sa patuloy na paggamit sa iyo at sa pagtawag sa iyo dito sa Morning Devotion. Na ilagay itong Morning Devotion po. Salamat sa buhay mo. Patuloy kang bigyan ng kalakasan at wisdom. Amen. Ms. Loretta, good morning po. Good morning. Brother Paz, Ms. Ruby, at Ohay Gozaimasu, Lolo Katsu, Sis Annalie, Sis Bea, Sis Mary Grace, sa mga taga-Amerika po, Mimi G, good afternoon po dyan sa inyo, Sis Jean, Sis Karen Joy, from Japan po ang ating exhorter today, ang magpapahayag ng persecution. Second day po ng topic po natin ngayon, ang persecution po. Salamat muli sa Sis Karen, Sis Cathy, Sang Emily, good morning po, Sis Anna, good morning po sa bawat isa. Yun po, ipisan po natin sa panalangin ng mga ito. Sang Emily, Miguel Sinas po. Amen po. Bago po tayo mag-umpisa, ay basahan muna po natin ang ating Panginoon ng kanyang mga salita sa umaga pong ito. Mga awit, 50, 15, 8. Hallelujah. Basahin ko po. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Salamat po sa mga banal na salita ng ating pong Panginoon. Nalangin po tayo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. O purihin ka aming Ama. Makapangyarihan ka sa lahat. Upang kami po ay magpuri at magpasalamat ngayong umaga pong ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin, sa lahat at makapangyarihan ka po. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin. Sa oras na naman pong ito, na kami po ay yung nagiginising, kami po ay malalakas. Salamat po sa iyong mapagpalang kamay. Salamat po sa iyo lagi na kami po ay iyong binabangon na walang anuman sakit o karamdaman. Lord, salamat po at magtagumpay ka pong muli sa amin pong mga buhay at kayo magamit po kami sa ganit gawain sa araw-araw ng umaga pong ito. Salamat po sa iyo sapagkat kayo po ang naglalang ng langit at lupa. Lord, kaya Lord kami ay sa iyo nagpapasalamat. Tinupos mo po kami sa mga kasalanang mundo at kayo po ang nagtiis ng mga hirap sa sanlibutan. Lord, salamat po sa bawat isa na tinutugon mo po ang mga panalangin po namin na makabahagi po ang bawat isa ng mga makapakinig po. Ang tinig mo po, Diyos, ang amin pong madinig, Lord, sa araw-araw. Yes. Salamat po, Lord God, at tunay nga po ang bawat isa ay may apoy na nag-aapoy sa aming mga puso na kami po ay lagi pong mananahan at kami po ay sa iyo lamang maglilingkod. Lord, tunay nga po, napakadakila mo, napakabuti-buti mo po sa lahat. Ikaw lamang ang aming pinupuri at sinasamba sa espiritu at katotohanan. Yes. Kaya Lord, pumagitna ka po ngayon sa amin, Lord,
Kahit na po dito lamang po kami sa online, Lord, tunay nga po na hindi po to pag-aaksaya po namin ng oras. Ang bawat isa. Kami po ay nagkakaisa ang aming pong mga puso upang mapalapit po sa iyo ng lubusan at magkaroon po kami ng korona ng buhay. Lord, salamat po. Tunay nga po, magagalak po ang bawat isa ngayon at tunay nga po na ang mga salita mo po lamang ang aming pong ay sa buhay at magpo-focus po kami, Lord God, sa iyo lamang. Salamat po sa mga kapatiran, Lord, na nandirito na malalayo man po, Lord God, anumang pong mga trabaho, ang bawat isa. Pero Lord, hindi po ito hadlang upang kami po ay makapag-aral ng yung mga banal na salita. Salamat po sa ginagamit mo pong mga kapatid namin, Lord, sa umaga pong ito sa araw-araw, Sister Janet, Sister Lily. Lord, salamat po sa kanila pagpapagal at paggamit mo po, Lord God, sa mga at upang maipahayag po ang yung mga sariwang mga salita mo po sa araw-araw, Lord God. Salamat po, Lord God. Ito pong aming sinasamo, tinatalangin. At tunay nga po, Lord God, ang aming pong exhorter sa umaga pong ito. Patnubayan po siya, Lord. Bigyan mo po siya ng double anointing upang may pahayag po ang iyong mga banal na salita. Salamat po kay Sis Karen sa umaga pong ito. Pagpalain mo pong kanyang buhay, 10 ng kanyang pamilya. Salamat po. In Jesus' name, we pray. Amen and amen po. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po si Kang Emily. Higit sa lahat sa ating Panginoon si Kristo na nagagabay at nagkasakit sa cross. Ayan po, punong-puno ng pasasalamat ang panalangin na Kang Emily. Kaya ngayon pa lang, tagumpay sa gawain sa araw-araw. Na po, kaya sabi sa ulitin kanina, tanging alay ko sa iyo aking ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Ialay natin ang araw-araw natin buhay sa Panginoon. Ano po, ang kasiyahan natin, ang kalakasan natin ay ang mapasaya natin ang Panginoong Lord sa araw-araw. Amen. Kaya ngayon pa lang, nasisiyahan na at natuto ang Diyos sa atin kasi siya ang inuuna natin umaga pa lang. Amen. Salamat po muli at dako na po tayo sa pinakapuso ng gawain ang salita ng Diyos. Handa na po natin ang ating mga puso at ang ating mga ballpen, notebook, Bible. Amen. Sige po. Sis Karen Joy. Good morning po. Good morning. Good morning. Salamat po sa Panginoon muli po at nabigyan po tayo ng pagkakataon po at lagi naman po may pagkakataon po na makapagpahagi po ulit tayo, no? At salamat po sa binigay po na wisdom po kay Ate Janet na kung saan ang gusto po ng Panginoon is hubugin po tayo sa faith po natin, which is faithful in every season. No? Kung ano po ba ang season ng buhay po natin ngayon? Ano po, nasaan season po ba kayo ngayon? Mainit sa Japan po ko ngayon, yung literal po ng season ngayon, mainit po. So, sakto, no? Yung fire. Ngayon pong umaga, ano po natin, not abandoned in fire. Oh my. Wow. Yung kay Daniel, alam niyo po ba yun? Yung kay Daniel po, chapter 3. Nabasa po, balikan ng nakaraan, napag-aralan na po natin to, no? Ilang beses na po natin po narinig. Pero alam niyo naman po, ang Panginoon po sa atin, nire-remind po niya tayo, hindi po tayong magsasawa sa kanyang salita. Ano po, no? Nire-remind, baka nakakalimutan na rin natin na we need to be reminder po araw-araw at wala pong lahat po, kahit lagi-lagi po nating naririnig ang kanyang mga salita. May mga bago po siyang turo kahit sa akin po, no? Habang nagaan po ako, ang dami po niya nga, kahit isang verse lang po ito, no? Basahin po natin, no? Sa Daniel chapter 3 verse 25, no? Babasahin ko po dito sa sa Tagalog po, no? Sabi po ni Hari Nebuchadnezzar, sabi po niya dito, bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy na hindi nasusunog? At ang tingin ko sa kay-apat ay parang anak ng mga Diyos. So, basahin ko din po sa English po, sa
sa NIV. He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of God's." So, amen po, no? Magpe-pray lang po ako. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito po, Panginoon, na sa bagong katuruan niyo po ulit sa amin po, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako po, Panginoon. I-guide niyo po, O Lord, ang bibig ko. Po, Lord, sasabihin ko po, Panginoon, O Lord, kung makakatisod man po ako po, Panginoon, humingi na po ako, Lord, ng kapatawaran. Pero po, Lord, kung naaayon, kung galing po ito, Lord, sa inyong salita, ikaw na po, Lord, tulungan niyo po, Lord, ang nakakapakinig, kung paano po nila ito i-discern. At lalo na po, Lord, kung paano po nila ito, Lord, isabuhay sa kanilang pamumuhay, O Lord. Ito po sa matalain ko po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, si Jesus, Amen. Yun po, no? Ang ano po natin kasi ngayon, strength in suffering. Yun po, no? Lahat naman po, kasama po sa buhay po natin ang mapagsubok, suffering. At isang-isa ang focus po sa atin ngayon, mga persecution. You know, persecute kasi nagbubuhay na po tayo, di ba po? Kasama po yan. Sabi nga po kahapon, ang persecution po is natural na po yan sa pagiging Kristiyano. Magtaka ka na po pag wala. No? Magtaka na po tayo pag minsan nga po mas grab the opportunity pag pinipersecute ka. Ibig sabihin na ituturo sa'yo ang Panginoon. Ano po? So, yun po, no? Ang not abandoned in fire. Magbibigay pa ako ng 5 po ito, na 5 points, no? Yung sa Daniel 3:25, no? Kung paano pinotektahan ng Panginoon sina Shadrach, Meshach at Abednego, which is matututo din po tayo kung paano po ba ang Panginoon presensya po niya sa mga fire. Ano po ba? Fire. At ang topic po natin is ang persecution. So, number 1 po, no? God's presence in sufferings. Yun po, no? Ang Panginoon, tingnan niyo po dito, si Shadrach, Meshach at Abednego. Hinayaan lang, hindi ang Panginoon, hindi lang niya tayo titingnan na nasusunog, na nilalagay sa kung ano. Hindi siya yung Diyos po na titingnan lang, kundi papasok po siya sa apoy. Sasabahan po niya tayo. Amen po? Kung titingnan po natin dito, di ba po, sabi ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi po niya dito, ang tingin, at naglalakad sa gitna ng apoy na hindi nang nasusunog. Sa tingin ko ay ika-4 ay parang anak ng Diyos. So, di ba, Panginoon, hindi niya hinayaang, hindi lang siya nakatingin, kundi papasok po siya sa apoy. Sasamahan po niya tayo. Amen po ba? No? Ang presence po niya sa sufferings po natin. Tingnan niyo po, si Jesus Christ po, di ba po, nung napako po siya sa krus, kung gugustuhin po ng Panginoon, no? Itigil kasi may kapangyarihan po siya. May kapangyarihan po siya sa lahat po. Kung gusto niyang po yun, kung gusto po niyang itigil po, may kapangyarihan po, pero hinayaan kasi alam niya, yun yung plano po ng Diyos para sa atin, to save po sa ating nakakasalanan. So, kung may times na kailangan kanyang hilahin sa kung ano man sufferings na naranasan po natin, hihilahin po niya tayo ng Panginoon. So, tingnan po natin yung 3 po ito, si Shadrach, Meshach at Abednego ay talagang hindi po sila, nakikita po natin dito, tuloy-tuloy po ba sila sa apoy, hindi po talagang inalis po sila dyan ng Panginoon. So, sometimes, gano'n rin po sa buhay po natin, yung kung ano po yung naranasan po natin ngayon, kung ano po yung sitwasyon po natin ngayon po, temporary lang po yan. May time, kagaya po sa kanilang 3, hindi po sila lahat sa apoy, kundi po hinila po sila ng Panginoon. Yun po, no? So, ang presensya po ng Panginoon is nandyan po lagi sa atin, sa ating mga suffering, ano man po yan ngayon, ang naranasan po natin ngayon, ng mga suffering po is magtiwala lang po tayo na andyan po ang Panginoon po palagi. Ang presensya, kaya po kung paano po niya protektahan, yung Shadrach, yung mga faithful po niya, yung mga Hebreo po ito ang taong Hebreo na
na matibay ang kanilang pananampalataya. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. So, ang pinaka-importante lang po is magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Yun po, no? Yung pangalawa po, no? God is worthy of worship. Yun po, no? Kung titinag po natin, no? Napansin na Haring Nebuchadnezzar na may kasama sila sa apoy. Ano po, no? Na-recognize po ng kaaway ang presensya ng Panginoon sa kanila po. No? Sometimes po, di ba po, may mga persecutions po tayo. As a Christian, di ba po, pag may nagper-persecute po sa atin, ano po ba ang response po natin? So, minsan, but si Ate Lily, inaano ko na to, inaaway ko na to, but mabait pa rin to. No? Kagaya po ni Nebuchadnezzar. Hindi ko mabanggit. Nebuchadnezzar. Ang haba kagaya po ni Haring Nebuchadnezzar, di ba po, no? Na-recognize po niya ang presensya po ng Panginoon. No? Sometimes sa buhay po natin yung respond po natin, kasi siya, pag ni-persecute po natin, biblically na po ang respond po natin, andyan po, ang enemy po is marirecognize po nila na meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Kagaya po na nangyari sa kanya, kung God, kasi ang God is worthy to worship, no? Hindi po siya Panginoon lang na pagtataas ka lang ng kamay, yung ganun po. Talagang, worthy is the name, di ba po? May kanta nga po ganyan. Kaya po, kagaya rin po sa kay Haring Nebuchadnezzar, ang mga enemy rin po natin na nagpo-persecute, pag ang respond po natin sa kanila is biblically, no? Mare-recognize din po nila na totoo ang Diyos na pinaniwalaan natin. No? At dyan din po, mag-umpisa yung makikilala at makikilala din po nila ang Panginoon. No? Ipakita nandyan ang Panginoon, hindi ang false God na pinaniwalaan nila. Kasi si Haring Nebuchadnezzar, inano po niya kasi dito, sinabi po niya sa tatlong Hebreo na ito, sabi niya, sambahin po ninyo ang Diyos na yung false God na papatayo ko, di ba po? Tiniman po niya. Pero yung tatlo, they are bold in their faith, ay talaga po, hindi. Kahit anong gawin mo dyan. Andyan nakita po natin, kung basahin niyo po, hindi ko na po, babasahin po lahat ng Daniel chapter 3, para po kayo po mismo magbukas po ng Biblia po ninyo, at talaga po, grabe, makikita po ninyo dito na grabe yung boldness po nila sa kanilang faith. Andyan, yung narespeto po nila, yung authority ni Haring Nebuchadnezzar as a king, no? Makita po natin dito, ang response po nila na may respeto, pero bold sa kanilang faith. Ganon rin po tayo minsan, kung ang boss po natin, sino pa po ba yung nag-ano po sa atin, yung sa tingin po natin, in an earthly ways po, is talagang mataas ang kanilang posisyon or something na ano po, we give them, respeto po natin yung authority nila, pero we should stay in our faith, kagaya po na ginawa po nila ng tatlong Hebrew na ito. They were bold in the faith. Hindi ako sasampalataya sa ginagawa mong na Diyos na yan. Dito ako magtitiwala. I will stay in my faith sa Diyos na pininiwalaan ko. Kung ano, talagang at sa faith po nila, na-recognize po ni Haring Nebuchadnezzar ang ano po, yung Panginoong Diyos. Yun po, no? Nakita po niya kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na pininiwalaan nila. No? Kasi ang Panginoon, God is worthy of worship. No? Worthy po siya. So, applicable po yan saan po man tayo, no? Ang Diyos na pininiwalaan po natin, kung ano man po, kung gayahin po natin sila, stand in our faith, no? Bold. Be bold. At pasok na po yung pangatlo ko pong points po dito, boldness and faith, no? Boldness and faith, kung saan, in spite of persecutions po, no? If you remain faithful to God, no? Yung faith po kasi nila po dito ang nagpaano po sa kanila, no? Nagkaroon po sila. If you remain faithful
sa Panginoon, andyan po siya, sasamahan po niya tayo. Sa ano man po yung uri ng persecutions po niyan. No? Kasi ang sinusunod po natin ay ang salita niya. Po, no? Kaya napaka-importante po na nagbabasa po tayo ng, yan po ang importance po na nagbabasa sa Biblia kasi dyan po tayo mag-base sa mga respond po natin sa nagpo-persecute po sa atin. Po, no? Magpa-pop up na lang po yan sa isip po natin pag sabi ni Lord ganito, Exodus 14:14, ang Diyos na ang lalaban sa akin. So, ganun po yung respond po natin, no? Even though hindi mo naman sasabihin po sa kanila directly na ganito ang sabi sa Biblia. So, in your mind, makikita po yan sa action mo. At ang Panginoon po talagang, hindi po tayo ang lalaban po dyan. Ang Panginoon po sa mga battle. Kasi ang mga kaaway po, ang nagpo-persecute po sa atin, ay sila rin po ay ginagamit lang po yan ng kaaway at sila po ay bulag pa. No? Sa bulag pa, hindi pa sarado pa po ang kanilang spiritual realms. So, nilagay po tayo ng Panginoon kasi po may purpose po tayo. Ano po? Na ipakilala, ilapit sila sa Panginoong Diyos, lalong-lalo na kay Jesus. To share kung paano tayo minahal ng Panginoon, kung paano niya tayo inalis sa mga kasalanan, at sabi nga po sa salita niya, kung paano maging holy, be holy, kasi ang sinapasamba po nating Diyos ay banal. So, siya rin po ang magpapaturo po sa atin kung paano po tayo iiwas na magkasala. Imbis na magkasala, ilapit pa po ang mga nakakasala po natin sa Panginoon Jesus. Ano po, ano? So, let's be bold in our faith. Ano po, ano man po yan, pag sinabi kang Biblia, sa Biblia ka lang po mag-base sa kanilang sa salita ng Panginoon. Ano po, let's be bold in our faith. Kahit tingin nila weird, ano to, weird naman to, ano to, parang corny naman to. Wala akong pakialam. Kasi galing yan sa salita ng Panginoon. Minsan, corny man yan. Kasi ako minsan po may ganun, pero hindi. Deny ko yung flesh ko, ano ba to, parang ang ano. Hindi, ito yung sabi ng Panginoon no? Kailangan sundin. At pag sinunod po yan, pag sinunod po natin, we'll be blessed sa resulta. So, hindi lang po yan. At ang resulta, kasi maganda result, kasi ang Panginoon is worthy to be served. Siya ang naglikha sa atin. Siya ang dapat natin sundin. So, po, no? Boldness and faith. Po, pangatlo po. So, pangapat po, faithfulness of God. Yun po, no? God did not prevent the fire. Tingnan po natin dito, yung tatlong po nito, hindi po niya iniwas, hindi po niya inalis yung apoy. He met them in it. Sa fire na po ayon, doon po nila nakilala ang Panginoon. Yun po, no? Kasi nga po, di ba, ang Panginoon pa natin makapayan. Kung talagang gusto po niya patayin yung fire na po ayun, naglalaglag na apoy na yon sa buhay po natin. Hindi, sa mga persecution, kayang-kaya po yan ng Panginoon. Pero kasi sa persecution po na nangyayari sa atin, doon natin mas sa ating mga Christian, doon pa po natin mas makikilala ang Panginoon. Kung dati, ano ka lang, ganun yung, tawag dyan, yung faith mo, yung nilalagay ka niya sa suffering, yung faith mo, child, lang, no? Pero nung, yan, inano ka pa, grabe kasi din po dito sa kung babasahin po natin sa Daniel 3, grabe yung apoy po kasi dito na ginawa po ni Haring Nebuchadnezzar. Talagang, yung mga sundalo nga po, papasok pa lang, patay na no? Grabe po, grabe. Imagine niyo po yung apoy sa furnace po, ang tawag po ata sa ano po nila. Furnace. No? Titinan po natin, grabe po yung apoy, pero no, imagine mo yon. So sa buhay po natin, anong mga klaseng apoy, ano man po yon, ano po natin, na-experience po natin, we will meet God in that situation. Sasamahan po niya tayo. Hindi lang yung tayo, kundi ang nakakapay
nakapalibot din sa atin, na nagpo-persecute po sa atin. Di ba? Ang ganda, no? Plano ng Panginoon. Kasi silang tatlo, si Shadrach, Meshach, at Abednego, sinamahan na nga ng Panginoon. Pero ang nangyari kay Haring Nebuchadnezzar, di ba po, look, parang may tatlo ako nakikita, di ba? Nakita din niya, no? Same din po sa atin na once may nagpo-persecute po sa atin, hindi lang tayo ang hinuhubog ng Panginoon sa ating faith, sa ating pagmamahal, ganun rin po kung ang respond po natin as naayon sa Biblika, sila rin po, makikilala po nila ang Panginoon. Makikilala rin po nila ang Panginoon. Hindi lang po yan sa atin, hindi lang po yan dahil for our Christian sake, kundi ganun rin po. No? Ano lang natin, tingnan po kasi natin yung mga need. Ay, ang nagpo-persecute na ito sa akin, kailangan ata nito ng pagmamahal. Kailangan ata nito ng pag-unawa. Di ba yun ang turo sa atin na Biblia? No? Ay, ngayong araw na ito, kailangan ito ng pag-uunawa. Ngayong araw, susunod na araw, kailangan ito ng pagmamahal. Yun po, amen po ba? No? Yun po. So, God wants us to show love to them. Pero, ganit kagaya po sa nangyari kay Haring Nebuchadnezzar, no? Nakilala po niya ang Panginoon, sinasalang sa apoy. Na-recognize po niya pala, hindi pa rin po, hindi natin masasabi, nagkaroon po siya ng personal relasyon sa Panginoon. Kasi hindi naman po nakasulat talagang, look, grabe yung reaction niya, tingnan mo, nakita ko. So, nakalimutan niya na yung ano po niya, yung before that nangyari, di ba po, may sinasabi po siya, sambahin mo itong rebulto. So, na-recognize niya, totoo yung pininiwala ang Diyos ng tatlong Hebreo na ito, na si Shadrach, Meshach, at Abednego. So, ganyan rin po tayo. Sometimes na napapersecute po tayo ng mga taong nakapalibot sa atin, same rin ang mayayari sa kanila kay Haring Nebuchadnezzar. Ma-recognize po nila ang Panginoon na kasi na faithful ang pinaniniwalaan natin Diyos. Hindi po niya yan aalisin ng apoy, kundi kasamahan po niya tayo sa apoy, no? Sa apoy na nararanasan po natin. Kasi siya ang Diyos na faithful, no? Faithful po siya sa atin. No? If we remain faithful to Him, if we stay connected to Him. Minsan nga po, grabe yung grace na minsan nakakalimutan natin, pero ang Panginoon, napaka-faithful pa rin. Ganyan po, no? So, ganyan po siya. Faithfulness of God sa ating lahat na during our trials, mas nakikilala natin ang Panginoon, no? Kung gaano siya powerful, yun po, no? At sa mga persecutions po natin, at dyan po, inuhubog po tayo ng Panginoon to strengthen our love, our faith, no? So, be glad na pinipersecute ka, ibig sabihin na sa tama ka, no? Weird man yan, so, ano man yan, corny mo man ka rin, ganyan. Pero, ito ang sabi ng Panginoon ko, no? So, be glad, kasi andyan ang Panginoon, sasamahan. God is faithful God. Sabi nga po sa pang-apat ko po na points. So, basahin po natin sa Hebrew chapter 11 verse 34. No? Sila ay may hina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan, kaya natatalo ang hukbo ng dayuhan. Sabitain, napatay ang naglalablab na apoy at nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Sila ay mahina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng dayuhan. So dito pa rin po nakasulat na talagang wala yung kahit anong apoy man po yan. Literal po ito na apoy po. Ano, wala, kayang-kaya po yan ng Panginoon. Amen. No? Ano man po ang pagdanaanan, yung Wall of Jericho, sila Moses, di ba po? Sinamahan sila ng Panginoon, gano'n rin po, hanggang ngayon po, mayayari po yan sa atin. Kahit ano man po yan ang persecution. Po. So, gano'n rin po, sa number 5 ko po na points, divine protection. Basahin po natin sa Psalm 91. Mahaba-haba po ito. No? Basahin po natin sa Psalm 91. No? Paano po protektahan po ng Panginoon? Basahin
basahin po natin buong Psalm 91 po. Basahin po natin sa isa po, hanapin ko po. Ate Janet, gusto mo po ikaw po magbasa? Yes po. Psalm 91. Sige, basahin natin. Psalm 91. Lahat. Para po sa mga hindi pa nakakapagbasa, ito na yung chance na tayo ay makapagbasa. Amen. Divine protection. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look, and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up. Let you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra. The young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Yan po, ang sabi po ng Panginoon, kung gusto niyo po, yung divine protection po niya, gusto niyo po ng divine protection, basahin niyo po yung Psalm 91. Kung paano po niya protektahan ang kanyang mga anak. Ano po? Amen. So, namnamin niyo po yan. Open your Bible, no? Nakasulat po niyan, no? Sabi nga po, magbibigay po ako dito ng isa lang po. Mag-focus po ako sa Psalm 91:14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang matapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. So, ito po ang nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego. Yung faith po nila, so kinikilala nila, hindi sila nagpadala sa sinabi ni Haring Nebukadnezar, no? Na, oy, sambahin mo tong Diyos ko, natatayo kong rebulto. Hindi, pero mayroong respeto sa kanya. So, their faith, no? Nagsabi sa Psalm 91:14, no? Liligtas niya. Anong appointment po yun? So, if you have time po, basahin po ninyo kung gusto niyo po. If you ask God sa divine protection po niya, no, araw-araw kung paano po niya tayo protektahan sa anuman po ang persecutions po sa buhay po natin, himay-himayin namin po ninyo, no, yung salita po niya. Divine, ask for divine protection, anuman po, klaseng anuman po yan, lalabas ka man, divine protection po sa gawa po ng kaaway sa atin. Tutulungan po niya tayo. Iingatan po niya tayo kasi alam niya na naniniwala tayo sa kanya. Yun po, no? At gusto rin po niyang humingi po tayo ng tulong sa kanya kung paano ilapit pa yung mga nagpo-persecute po sa atin and how we respond to them na naayon sa kanyang salita. Yun po, no? Sa araw-araw po yan, na araw-araw po yan, habang nabubuhay po tayo, parte po yan ang persecution sa buhay po natin. Yung mga godly persecution. At alamin din po natin yung discernment din po, no? How to respond. Kasi hindi naman lahat. May time po talaga na minsan, even Jesus Christ nga po, di ba? May time na nagtaboy po siya, di ba? Minsan pag nagagalit po ako, naalala ko yan si Jesus Christ. Kung paano po siya nag-ano po
minsan may karapatan din naman po tayo, no, na naayon po sa kanyang, basta naayon lang po sa word po niya. Kaya that's the importance of reading the Bible. Namnamin po natin ang Psalm 91, kung paano po niya alagaan po tayo, yung divine protection po niya sa mga nagpo-persecute po sa atin. Lamang po, sa Diyos po ang kapurihan at magpapray lang po ako saglit. Lord God, salamat po Panginoon, O Lord, sa umagang ito po Panginoon, O Lord, kinaway po Lord, salamat O Lord sa divine protection niyo po Lord sa bawat isa, sa amin lahat. Naway po Lord, kung ano man po Lord, ang naging katuruan niyo po sa amin ngayong umaga, tulungan niyo po kami Lord na isa buhay. Hindi lang po ito Lord na narinig po namin. Lagi-lagi po niyo po yung pero napaalala sa amin po Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, O Lord, na magkaroon po Lord na mapagkumbabang puso, O Lord, sa matang po Lord na nagpo-persecute sa amin po Panginoon. Manguna po Lord ang pagmamahal na tinuturo niyo po sa amin. Pagmamahal na may kasamang rebuking, O Lord, rebuke with love, O Lord. Turuan niyo po kami po Panginoon kung anong tama at nababase ito Lord sa iyong mga salita. Huwag niyo po kaming hayaan, O Lord, na mawala po Lord, na mawala po sa inyo po Panginoon. Pag may nakakaranas man po kami po Panginoon ng persecution po Panginoon, gamitin niyo po ito po Panginoon to strengthen our faith, O Lord, sa inyo po Panginoon. Lord, naway po Lord, palakasin mo pa po Panginoon, hindi namin kaya na kami lang, O Lord, kailangan ka po namin po yun habang nabubuhay at ang aming goal, O Lord, ay magkaroon po Lord ng eternal life po Panginoon. Gagawin po Lord ang bawat isa sa Christian journey po namin po Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa. Naniniwala kami, Lord, na ang faith po ng bawat isa is matatag na, pero may times, O Lord, na manghihina kami at naniniwala kami, Lord, sa aming kahinaan. Andyan ka, andyan ang kapangyarihan niyo po, Panginoon. Palalakasin po kayo, Panginoon, kagaya po, Lord, sa ginawa niyo po, Lord, sa iyong anak na si Shadrach, Meshach at Abednego. Naging bold po sila sa kanila pananampalataya po, Lord. Salamat, O Lord. Naway po, Lord, ang bawat isa, O Lord, ngayong umaga, saan man kami po Lord pumunta, yung divine protection po Lord sa bawat isa. Ito po sa matalayan ko po Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Lamang po, God bless po sa lahat, sa Diyos po lahat ng kaparihan po. Salamat po. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Sis Karen, sa paggamit ng Diyos sa buhay mo. To God be all the glory. Amen po. Maraming salamat din po sa ating mga kapatiran na kasama natin ngayon na tunay nga pong nakatanggap ng salita ng Diyos sa umagang ito. Salitang kalakasan para po sa mga dumaraan ngayon sa suffering. Ano man po ang hardship, difficulties, problems, physical man ito o ano man po ang nararanasan natin ngayon, God wants to relay His message for us tonight at this morning. Ano po? Ano ang sabi niya? No? Nice niyang ipahatid sa atin. Sabi niya daw po, I will never abandon you. Are you in fire? Are you on fire? Today, anong klaseng apoy ba ang nagdadarang sa'yo ngayon? These past few days, God, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Baka po under ka lang ng menopausal, premenopausal stage. Parang daming hot flashes no? Baka naman yun lang nararamdaman mo na pagbubuntunan lang yung kapitbahay. Ano po? Yung neighbor. Pero sa totoo lang hindi naman pala si Taning yan. Amen? Pero lahat po sinisisi natin kay Taning o kaya sa ibang tao, no? So, let's be aware din po sa mga situations sa paligid natin. But, nonetheless, the truth is, whatever fire, whatever problems, whatever suffering, hardship, difficulties, trials na meron tayong hinahanap, God will never, ever abandon us. Nakakatuwa pong basahin pa ulit-ulit at magpa-inspired sa Panginoon na naitapon sila sa burning furnace. Alam niyo po, hindi lang po siya talaga ganun kainit. Mas pinainit pa. Dinoble pa. Yun ngang magtatapon lang sa kanila. Nasusunog-sunog na Di po ba? What more? Yung itinapon ka sa loob. Grabe. Ano po? Pero God is so good. Imagine niyo po, yes, we will be on fire in different areas of our lives.
but God will never leave us. Ano po ang kanyang pinadala doon? Andun yung anghel, pinoprotektahan sila. Sabi, teka, 3 lang yung tinapong ko doon Si Shadrach, Meshach, at Abednego lang tinapong ko doon. Bakit 4 yan? Ano po? Hala, ang isinangkot ko lang dyan sa problemang yan, yun Bakit parang may nakikisawsaw? Pero yung nakikisawsaw, yung pala, yung pinadala ng Diyos na tagapagligtas nila. Ano po? Naku, ba't tinutulungan niya ni governor? O, diba? Kala mo, may ibabagsak mo na, pero may governor na tumutulong. Akala natin, wala na, ano po? Kala ng kaaway, wala tayong lusot. Pero meron po. If God is on our side, who will be against us? Di po ba? Sino ba ang pwede lumaban against sa atin na magtatagumpay? Wala po. Walang magtatagumpay kapag ang Diyos ang kakampi natin. Amen po. Ay paring daw po si Sis Maridel. Maraming salamat. Amen. Pero ano po ang gagawin natin kapag ganito ang sitwasyon natin? Sabi po sa Colossians chapter 4, verse 2. Continue. Bago ko lang po makalimutan, napakaganda po nung binasa natin kanina, pinabasa sa atin ni Sis Karen na sa Psalm 91. When I was new Christian, actually hindi new, bagong renew, bagong convert after how many years of being a Christian, I was reconverted, dito sa Japan. Ibinigay po sa akin yung Psalms 91 na yan. Tuwan-tuwa lang ako sa kanya. Kasi frame siya, naka-frame. Pero hindi ko din-display, hindi ko mineditate. Kaya nung dumaan ako sa problems, hindi ko siya nagamit. Alam niyo po, lahat may purpose. Kaya pala ibinigay sa akin niya noon. Prename niya pa. Pero sa sobrang ganda, itinago ko. Treasure ko. Mali yung pag-treasure ko. Dapat pala yung pag-treasure ko, inilagay ko sa frame, isinabit ko dahil naka-frame, at ninilay-nilay ko araw-araw. Dahil after ng aming encounter, ang dami ko pong pinagdaan ng trials. Hindi ko na nilay-nilay yung Psalms 91. Pero, treasure ko siya, nakatago hanggang ngayon intact. Intact siya, nakatago. Pero, what's the worth? Muntik na nga siyang maitapon ng asawa ko. Sabi niya, ano ba to? Isang container siya na puro mga souvenir ko ng ilang beses na po ako nag-encounter. Siguro 3, 4. Po? So, Done? si bossing ko. Not yet done. Wait a minute. You're not using my phone. Hi. Thank you, Ma. Okay. You can go back I to want to ask you something. Closer. Close. Okay, thank you. Okay, go back to your room. Sorry po. Ayan. Ay, nasa room din daw niya yung Psalms 91. O, di po ba? Ako din nasa room ko, kaya lang nakatago. Kaya nga nung binabasa ni Sis Karen, I remembered na. Pero, ayan po, wag natin itago. Actually, ang dami natin mga treasure na itinatago Sa totoo lang, dapat ilabas na natin yan sa mga baul natin. At nang magamit natin, hindi po yan para itago. Kahit yung mga dreams na mga binigay sa atin ng Panginoon, tinatago lang natin sa baul natin, nandito lang. Ilabas na po natin yan. Let's unearth it. Ilabas na natin yan. Mamaya, ilalabas ko nga, i-display ko dito para maalala ko. Every time na dadaan ako, dito ko na pati sa may salamin. Every time na magsasalamin ka, ayan nakalagay dito. Iingatan ako ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ayan po, balik na po tayo sa Colossians chapter 4, verse 2. Salamat sa paalala ng Panginoon. Meron ka dong nakatago. Kunin mo yan. Amen? Ayan na, Sis Maridel. Basahin po natin Colossians chapter 4, verse 2 to 4. Amen? Continue earnestly. Earnest daw po, hindi po si Kuya Ernesto na asawa ni Ate Ging. Earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Alam mo po, maging vigilant tayo sa prayer natin. Hindi lang po tayo dapat nagpe-pray out of emotion. Kasi minsan out of emotion, nakakapagsalita tayo by, full of faith. Nasasabi natin, at totoo po yun.
it come to pass kapag ganyan ang panalangin natin. Nagaganap po yan. Nangyayari. Kaya mag-ingat po tayo. Be vigilant po sa ating pagpipray. Huwag mong ipag-pray yung asawa mo na galit ka. Baka iba ang masabi mo. Amen? Huwag mong ipag-pray yung kaibigan mo, yung nag-traitor sa'yo na by emotionally. Okay lang kung nasa positive side ka ng emotion mo, Pero, be vigilant po sa prayer. Kasi naririnig din yan ng kaaway, not just God. Amen? With thanksgiving daw po. Always thanksgiving. Bakit? It proclaims. You are going to proclaim thanksgiving. Nagpapasalamat ka na. By faith, you're claiming it. God, salamat sa problemang ito na nagpatatag sa akin. O, diba? Salamat sa persecution na to na lalo ako napalapit sa'yo. O, diba? May thanksgiving. Parang salamat sa sakit ko. Wow. Napaka-ironic naman. Sinong nakikinig dyan ng ganung panalangin? God, salamat. Dapat ganito ang panalangin. God, salamat. Bukas, flight na nila Sis Ruby at ni Lolo Kazu. Salamat sa pag-iingat mo sa kanilang piloto, sa kanilang eroplano, sa mga flight attendants. Talagang hindi sila pagdadamutan ng mga doon, mga libreng pagkain. Minsan kahit tubig lang Minsan pag napatapat ka sa flight attendant na medyo may attitude, po. Ayan. So, ingatan nawa sila ng Panginoon, po. So, thank you, Lord, sa pag-iingat mo. Ganon din kila Ma'am Shruby. Wow, pupunta sila sa Boracay. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanila, sa kanilang pagtatagpo. Nawa, Panginoon, ang iyong nais ang maganap sa pagkikita nila Sis Mais. Wala po akong inggit, God. Hindi po ako nainggit. Hindi pa ako nainggit, God. Natutuwa lang po ako at magkikita sila. Our time will come. Amen. So, ayan. Amen si Chang Emily. Magkikita sila. Baka dalawin kayo dyan, Chang Emily. Pambihira. Kalooban po ni Lord. Amen. Makakakain na sila ng saluyot dyan sa inyo. Gusto po nila pumunta rito sa aming lugar. Amen. Hallelujah. Ayan. So, verse 3 po. Meanwhile, praying also for us that God would open to us door for the word to speak the mystery of Christ. Alam niyo po yung prayer natin, kapag inisip mo, minsan ang hirap, mauutal ka, minsan, nasaan na nga ba ako? But if you ask for the word, Holy Spirit, supply me the word. Hindi ko alam i-express, hindi ko alam sabihin kung ano yung dapat ko ipanalangin. Copy pray mo, God, yung asawa ko, imbis na ingatan mo, bahala na siya sa buhay niya. Parang ganun na sabi mo, So, let's ask for the Holy Spirit to intercede for us. God, help me to pray. Help me. I don't know how to put into words. Hindi ko na alam. 10 taon ko nang pinapanalangin to. Hindi ko na alam kung paano siya ipagpipray. Anong area ba ng buhay niya? Ano po ba ang dapat na panalangin sa kanya? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ganito pa rin ang sitwasyon namin. How and why and where and what. Lahat na ng WH question, ginamit mo na. To pray for him. To pray for her. Yung katrabaho ko, Panginoon, hanggang ngayon, 3 taon ko ng katrabaho. Ang tingin niya sa akin, newbies pa rin ako, beginner pa rin ako, kung tratuhin ako. Lagi pa rin nandyan sa tabi ko. God, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Aray ko. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Lagi akong binabantayan. God, paano po ba ang dapat na kahit na po hindi prayer, sabihin lang natin, God, help me. Paano ba mag-pray ng maayos? Paano ko ba sabihin ito? God would open to us a door for the word. Hindi lang po sa prayer, maging sa preaching, sa sharing. To speak the mystery of Christ. Alam niyo po, kapag inalaw mo lang siyang easily it will easily flow kapag hindi ka nag-iisip. Ang sarap po sa pakiramdam pag ganon. Tingnan mo ang sitwasyon niya habang nagsasalita siya. For which I am also in chains. Grabe yung position niya dito. Preso din po siya. For which I am also in chain. Pero,
kaya pa rin niyang mag-pray, kaya pa rin niyang mag-intercede, kaya pa rin niyang mag-isip para sa ibang tao. Kaya niyang, hindi siya nakapokus sa kanyang sitwasyon. That I may make it manifest as I ought to speak. Wow! That I may make it manifest as I ought to speak. Sinabi mo, ito ay magaganap. Yes, Lord, I believe it will come to pass. Ganun po ang mga prayer ni Paul. No? Ganun ang mga prayer ni Peter. Lahat po ng mga, mga apostol, mga alagad ng Panginoon, pag nag-pray sila, it will come to pass. That's how they pray. Na ito po ay mag-manifest, ito ay maganap. As I ought to speak. Hallelujah. Kaya by faith po, mga kapatid, ano man po ang nararanasan natin, mga persecutions, trials, maniwala po tayo. God will never leave us. Pakishare na lang po, Sis Karen, yung 5 points na inano nyo po, na ibahagi nyo sa amin ngayong umaga. Napakaganda, no? Boldness in faith. God did not take out the fire. Ano pa yung isa? Divine protection. Be glad when persecuted. Natutuwa ka ba kapag pinipersecute ka? Napaka-ironic naman ito. God is worthy of worship. Ayan, yun yung mga points na share po sa atin ni Sis Karen. Kaya po, patuloy lang po tayo. Always, hindi lang po basta positive thinking, but look on the bright side of it because God will never allow things to happen. At hindi po siya natutuwa na tayo ay nagsasuffer. Hindi siya natutuwa na nagsasuffer ang kanyang mga anak. Ay, ayan kasi tigas ng ulo. Sige, diyan ka. Di ba minsan may mga ganun tayo? Yan, bagay lang yan sa kanya kasi ang tigas ng ulo niya. Ilang ulit ko nang pinagsabihan, parang tayo yung Diyos no? Tayo yung nagko-condemn na Pero hindi po ganon. Always look on the brighter side sa ating mga pinagdaraanan. Kahit gaano yung ka-negative, always trust in the Lord. Always trust Romans 8:28. Hindi yan hahayaan ng Diyos na mangyari kung siya po ay walang dahilan. Dahil wala po siyang kaligayahan na makita tayo na nagsasuffer. Amen? So, kahit ganyan na po ang sitwasyon natin, worship Him. Katulad po ng mga nababasa natin sa Biblia, kahit nasa preso na sila, they were being persecuted. Nagsalita lang ng salita ng Diyos, nagpahayag ng salita ng Diyos, hinuhuli sila. And yesterday, napanood ko po sa YouTube na kung paano pinatay ang mga disipulo. At isa lang po ang nag-call ng attention sa akin. Kahit po ipapako na sila sa krus, sabi niya, I'm not worthy to die on the cross like Jesus. Wow, mamamatay na. Nakatingin pa rin yung humbleness nila para kay I'm not worthy to die like Jesus. Sige, kaso krus talaga, ipapako siya no? Pabaliktad na lang po. Siya pa mismo ang nag-request. Sabi ni Paul, sige, pabaliktad na lang. Ipako niyo ako pabaliktad. Kahit po si Peter, ganun din. Tama po ba ako? Kalimutan ko na. Siya po ba yun o si John? Yes, nilaga. Oh my God. Alam niyo po, busy lang ako Kaya lang habang kasi may ginagawa ako, nakikinig din ako. Kaya hindi ko lahat napakinggan. So, sabi niya, I'm not worthy to die like Jesus. Di ang ginawang krus sa kanya, Grabe. Nakakatuwa. At tuwan-tuwa siya, sabi niya, yes, my time has come. This is my most awaited. To die like Jesus. Pero, I'm not worthy to die like Him. Kaya ginawa siyang krus. Ang krus niya ginawang ekes. Oh my God. Masasabi ko ba yung ganon? Kasi dinala siya sa taas. Sabi niya, sige, proclaim to everyone that you're denying Jesus, that you're denying your faith. Talagang lalo pa niyang nilakasan, no, I won't deny my faith. And I'm glad na dumating na rin yung point na masasabi niyang, yes, nako, yun nga lang, may sugat, nasaktan, Diyos ko po, grabe na yung, natin, grabe na yung pagkaiyak natin at yung pag-aalala, di po ba? Yung pang mamamatay ka na, yes, my most awaited time has come.
Oh my God. Pero alam niyo po, totoo lang, I confess, sa mga napapanood kong ganyan, lalo na ang napanood ko, yung persecution sa China noon, at may young Christian ako, yan ang napanood ko kaagad. Sabi ko, natakot ako, sabi ko, God, alam niyo pong kinatakutan ko, na ma-deny ko yung faith ko. Kapag nandyan ka na kasi, ang hirap mo nang sabihin na, 'di ba? I will stand on my faith. Of course, kapag malakas tayo sa faith, sasabihin natin, no? Sabi nga nung dalawa sige God, let me drink your cup. Sabi niya, you don't know what cup I'm going to drink. 'Di ba? Sige God, sama mo ko kung saan ka pupunta. I will die for you. I will die with you. Pero nung oras na ng persecution, nako, they all fled away. Nawala lahat ng disipulo. Nag-iisa na lang si Jesucristo. Ano po? Kaya madaling magsalita. Pero pag moment mo na, andyan ka na sa oras ng nararanasan mo na, asan tayo? Hindi po ba? Kaya, mga kapatid, sabi ko, God, ayokong dumating sa ganyang persecution na, lalo na, I rebuke in Jesus' name, yung mas makikita mong nasasaktan yung mahal mo, para lang i-deny mo yung faith, because they suffered, and I saw it sa video, sa YouTube noon, yung mga Kristiyano na nagpe-persecute at may young age sa Kristyanismo. Yun yung napanood ko. Imbis na napatatag ako, parang natakot ako. Sabi ko, God, ayoko talaga, wag na wag. At ayoko talaga ayoko mailagay ako sa ganong sitwasyon. Kasi ayoko matame. Hindi ko kaya pala hindi ko alam kung matitame ko yung bibig ko. Na, yung ganon, natakot ako. Kaya sabi ko, God, ayoko. And I confess that talaga na nag-wave yung faith ko, na natakot ako, or ayoko lang talaga na makita yung mahal ko sa buhay na masaktan. Ano po? Kasi mahirap talaga. Makita mo nga lang may sakit yung anak mo, grabe na yung prayer mo. Di ba? Sa kasalukuyan po ba, ate, may ganang persecution po sa ibang lugar? Ano? Nangyayari po siya sa ibang lugar. Talagang declare mo yung faith mo, huwag kang maniwala. Kahit sa Pilipinas, wala pa namang, pero sa ibang lugar, nangyayari po siya. Meron po. Di ba, ang daming may pinupugutan pa ng ulo hanggang ngayon. Di po ba? Imagine nyo, siya hindi siya, itinulak na siya mula sa pinakamataas. Dahil nga sabi niya, no, I won't deny my faith, tinulak. Hindi namatay, pero pinugutan ng ulo. Psh! Alam niyo po yung mga ISIS, ganun sila, wala silang takot pumutol ng ulo kasi they believe that what they're doing is right. Yun yung maling pananampalataya. Kaya tayo, let us not be deceived by different kind of faith. Kasi kapag mali yung nasalihan mo, akala mo yung pagpatay. Kaya po sila nagpapakamatay, di ba? Naglalagay sila ng bomb. They sacrifice themselves. Dahil alam nila, tama yung ginagawa nila. Kaya, sana po, wag tayong, nakalagay dito. Yes, sabi niya, sa Nigeria, now, still happening, sabi ni Sweetie, Marami pong lugar, still happening. Yun nga pong naalala nyo sa Doulos for Christ na i-share ko, na nagpipray lang siya. Malayo yun, kasi kontra abortion. Hinuli siya ng pulis. Nagkaroon ng trials, kasi nga, at nagkaroon na ng batas sa UK na you can pray pero may distance. Hindi ka pwedeng maka-affect sa desisyon ng tao. Meron na pong batas ngayon sa UK. Prayer lang yun, Diba? Kaya, mga kapatid, mas magpasalamat tayo dahil malaya pa po tayo nakakapagbasa ng Biblia, malaya pa po tayo nakakapagpahayag, at malaya pa po tayo ngayon nakakagamit online. Diba? Anywhere we can share the word. Kaya nga po, darating talaga ang time, sabi ni Isaiah, ni Jeremiah, na darating yung time na wala na. Hindi na natin maaabot ang Panginoon. Hindi na niya tayo maririnig. Hindi na natin mababasa. Wala ng Biblia. So, let's write it in the tablet of our hearts and in our mind. Para kahit po mawalan man tayo ng Biblia, meron tayong magpapaalala natin sa ating sarili. May pangahawakan tayo. Sabi, no, hindi. God will never leave me and no forsake me, sabi sa Isaiah. Hindi po ba? I'm loved. Iingatan niya ako. Psalm 91, yung binasa natin, napakaganda. Hindi po ba? Panghawakan po natin yan. And while we have time, let's use it.
Let's grab every opportunity na meron tayo na maipahayag natin. Maging ang buhay natin, hindi natin hawak. Ano po? So, habang may chance tayo, pahayag na natin. Abutin na natin. Ipangaral na natin sa ating mga anak, asawa, kapatid, kaibigan, habang may time pa tayo. Because our time is so limited. Amen po. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin bago tayo magpatuloy. Amen. Hallelujah. Ama, mula po sa kaibuturan namin mga puso, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin, Panginoon, na kami makapagpahayag, maibahagi namin ang iyong good news, ang iyong salita, good news na may kapatawaran sa aming mga kasalanan, good news that we are redeemed already, bayad na. Kami ay ligtas na. All we have to do is to believe and accept it so that the power of the cross ay magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga problema, sa mga persecution, sa mga trials, sa ang area man ito na aming buhay, sa amin man itong katawan, physical man ito, sa aming mga faith, O God, na lagi na lang at stake, lagi kaming tinutukso ng kaaway, lagi kaming nilalagay, Panginoon, sa sitwasyon, Panginoon, na nahihinder ang aming faith, ang pagkilos namin, ang pagpahayag namin, Panginoon, sapagkat nais namin, Panginoon, makasama ka. That is our main goal, to be with you in heaven, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Subalit kapag kami pa na po ay nalalagay, Panginoon, hinahadlangan na kami ng kaaway, nakakalimutan namin ang aming goal, nakakalimutan namin ang aming mga hangarin, na sila din ay madala. Imbis na mag-focus kami, Panginoon, at maawa na makita namin na sila man hinihila lang ng kaaway palayo sa inyo. Subalit na nararamdaman namin ang sakit ng kanilang salita, sakit ng kanilang mga ginagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Yurushite kudasai. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ang tingin namin dito, Panginoon, sa yamay mo no, hakugay sa retero to kini, nakakalimutan namin. Wasurete imas, anatano ay, anatano yakusoku, wasurete imas, kansen ni wasurete imas. Nakakalimutan namin if we are in the middle of our persecution, O God. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Hayaan niyo pong panghawakan namin ang mga pangako mo, ang iyong mga salita, Panginoon, at wag namin bigyan ng halaga, mas, Panginoon, ang halaga, ang aming mga katawan, ang aming buhay dito sa lupa, ang aming kayamanan na halos ipaglaban namin, masira na ang relasyon, masira na ang lahat, wag lang mawala ang mga bagay na meron kami. God, we forgot, O God, na ito, Panginoon, ay panlupa at ang hangad namin ay panlangit. Ito ang ginagamit ng kaaway dahil ito ang pinangahawakan namin. Help us, O God, to let go everything that Satan can hold against us, O Lord. Forgive us, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ang yaman dito sa mundo ay panglupa lamang, pangmundo. Kaya nga ito ay mga yaman sa mundo dahil ito ay pangmundo lamang, hindi namin madadala sa langit. Help us, O Lord, na magawa namin, Panginoon, mas bigyan ng value ang mga panglangit na bagay, na tunay nga po lumakad kami, na ang purpose namin, Panginoon, ay mga panlangit. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Help us, O God, to walk with you, to walk with the Holy Spirit, to see in our spiritual eyes, O God. Reite kinumeo, hiraite kudasai, subeteo miero yoni. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na buksan ang aming spiritual eyes upang mabuksan namin ito at makita spiritually kung ano ba talagang nais mo ipakita. Hindi lamang yung nakikita namin sa aming biological eyes, O God. Forgive us, Lord, kung kami ay natutukso ng kaaway, O Lord. Hindi namin ito napapasalamatan. Very few say a prayer. Thank you, Lord, sa problema. Thank you sa pag-persecute. Thank you sa pag-traidor niya sa akin. Thank you sa pagsakit niya sa akin. No one, almost. Very few, O God. We seldom pray that, O God. Dahil hindi namin nakikita ang pagkilos mo through that problem, through that persecution, through that sickness. God, forgive us, Lord.
And today, we repent, O Lord, at buksan niyo po ang aming mga matang espiritual, ang aming mga spiritual ears, O God. Huwag kaming madala ng emosyon, huwag kaming madala ng mga sitwasyon na nakikita namin. Although it hurting, although it painful na makita namin na ganito ang sitwasyon, pero po huwag niyo po kaming hayaan na madala ng aming mga emosyon. Tulungan niyo po na ang nais ninyo ang matupad. Saan man kami pumunta, anuman dako ng aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, mag-focus kami sa inyo, Panginoon. And I pray, O God, na sa mga darating na araw, Panginoon, hindi po namin control, Panginoon, ang sitwasyon. Subalit kayo, alam nyo na ang mangyayari. Kaya sa inyo po kami nananalangin, O God, na patatagin nyo ang aming mga faith, O Lord. Huwag kaming maapektuhan ng aming emosyon. Huwag kaming magdesisyon dahil sa aming emosyon. Help, O God. Help us, O God. Put the words in my mouth that everything, O God, that we ought to speak, it will manifest because it's your will. Your will be done in our lives, O God. Hallelujah. Lahat na ipapanalangin namin, Panginoon, na kagalingan, kalayaan, freedom, deliverance, O God. Katatagan, Panginoon. We pray right now, O God, and we speak, O God, in Jesus' name. It will come to pass as you desire. Because it's your will, O God. In Jesus' name, we claim it and we receive it in Jesus' name. Your name has power. Hayaan niyo po na invest namin ang aming pananampalataya sa pangalan mo, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon. By the manifestation of the Holy Spirit, we will receive it in Jesus' name. Hallelujah. Ano man po ang pagdadaanan ng aking mga kapatiran, Panginoon, in any area of their lives, O God, your will be done in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ang aking mga kapatiran, 17 souls na kasama ko ngayon dito, Panginoon, at nakikinig kasama ko po sa online. Sis Eden, hallelujah. Receive it, proclaim it, proclaim the name of the Lord. Sabi nga po kahapon, we are victors. Pag sinabing victors, we are winners. Amen. At sabi ng Diyos, hindi lamang mga winner, we are more than conquerors. Amen. Well, hindi lang basta trophy ang natanggap natin. Marami pong benefits. Ang mga soldiers ni God po noon, pag sinabi niya, Joshua, or kaya Joseph, David, ano po, sabi niya, Saul, go against the Midianites. Sige po, sa mga Persians, pag natalo nyo sila, kunin nyo lahat ng gold. Kunin nyo lahat. Grabe, ano po? Lahat ng pag-aari nila kunin nyo. Ganun po. Hindi mo lang nakuha yung victory. More than conquerors. May mga bonus pa. Lahat yan dalahin mo. Pero pag sinabi din ni God na sunugin mo, sirain mo, patayin mo, wala kang ititira. Amen? Huwag tayo manghinayang. Thank you, Lord. Ito na po ang ating kapatid na forceful magbabahagi. Mauna na po ang ating birthday boy. Hindi birthday boy, ano? Hallelujah. Thank you. Opo. Ang ganda po, no? Ito po ay isang buhay na patotoo ng mga panahong yon. Hanggang ngayon, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, hanggang kailan pa man, buhay ang salita ng Diyos. At ito po ang kwentong ito ay nasa mababasa natin, salita to ng Diyos. No? Ito po ay isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Diyos, na magpahanggang ngayon magbibigay sa atin ng kalakasan. No? Amen. Sapagkat ang kwento ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, ito po ay isang malawak at malalim na patotoo na maaari tayong magkaroon ng hindi natitinag na pananampalataya. Sila tao yun sila eh. Mga tao rin yung tatlo na yun. Tao din yun. Hindi naman yun sila anghel. Hindi naman yun sila santo. Katulad din natin tao, pero nagkaroon sila ng hindi natitinag na pananampalataya. Nagkaroon sila ng sari, nagkaroon sila ng tapang, no? Na kahit sila nahaharap sa matinding pressure ng buhay. Amen? Amen po ba? Grabe yung pressure. Imagine, ipapasok kayo sa oven. Di ba? Sa ngayong panahon, oven ang tawag dun eh. Malaking oven, no? So ito po, no? Ang kwentong ito, itong narrative na ito po humahawak ng napaka-importanteng implikasyon para sa mga buhay natin ngayon, para sa mga mananampalataya.
pagsamba? Ano ba talaga ang nature ng true worship? Ano ba talaga ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng yung resolute, yung kapangyarihan ng kapag meron tayong matibay na conviction, yung talagang pinanindigan natin ang conviction, sinusunod natin ang conviction ng banal na Espiritu. Ito yung mga nakikita rito no? At dito, tinuturo sa atin dito ang mahimalang kapangyarihan kapag nasa iyo ang Diyos. Unahin po natin ang the nature of true worship. Sapagkat dito po, no, ang genuine faith, ang totoong pananampalataya, talagang magde-demand, hihingin talaga sa iyo na huwag mo ikompromiso ang iyong pagsamba sa Diyos, no? Sapagkat dito, ito yung pinaka-sentro sa kwento nila Shadrach, Meshach at Abednego, eh. Ang kanilang pag-worship ay sinubukang alisin sa kanila sapagkat nagtayo si Nebuchadnezzar ng gintong statwa. Pero hindi nila pinupromise ang kanilang pananampalataya. We will not bow down, sabi, di ba? Pero dito kaya nga po dito itinapon sila yun ang naging dahilan, di ba? Pero dito po, no, nung sinabi nila na hindi kami magbabaw dyan kasi ganyan. Dito, siguro nabasa nila ang isa sa ang first commandment, you shall not bow down any gods, no? Yung sa Exodus, you shall not have no other gods before me, and you shall not make yourself a carved image, mga idols, no? So ito po, tinuturuan tayo dito na dapat ang ating ang ating pag-worship ay talagang undivided. Hindi talaga tayo mag-worship sa iba. Hindi, kailangan talaga alisin yung mga idol, yung mga Diyos-Diyosan natin, no? Kailangan undivided, exclusive ang ating worship, no? Sapagkat sa mundo ngayon, aminin natin sa hindi, ang daming Diyos-Diyosan na lumilitaw. Kanino ba tayo nagbabow down ngayon? Sino ba ang ating sinasamba ngayon? Pera, kapangyarihan, kasikatan, or kailangan natin sumabay sa uso, no? Pero itong kwento nito, itong tatlong tao, Shadrach, Meshach at Abednego, hinahamon tayo. Suriin natin ang ating mga sariling mga buhay. Let us examine our own lives. At tanungin natin, kanino ba talaga tayo bumabaw? Kanino ba talaga tayo yumuyukod, no? Para po sa atin, mga Kristiyano na lumalakbay sa mundo nito na punong-puno na ng pressure talaga. Punong-puno na pressure ng tao ngayon, no? So itong kwento na ito, itong salita ng Diyos na ito po very powerful. Tinatawag tayo na magkaroon tayo, mapanatili natin ang pagkakaroon ng iisa lang talaga. Iisang devotion lang. Para kanino? Kay Kristo. At dapat mag-refuse tayo. Let us refuse to compromise our worship. Dapat tanggihan natin na malagay sa kompromiso ang ating pagsamba. No? Kasi ilalagay talaga sa kompromiso ang ating pagsamba. Maaaring aalukan tayo na kung ano-anong ialok sa atin na napakahirap tanggihan. Amen? Meron pinon. So, the implication of uncompromising worship, talagang huwag nating compromise ang ating worship. Para po tayo mabilis, diretso na po tayo sa pangalawa, no? Ang resolute conscience. Kasi, di ba, resolute, ibig sabihin yung matibay na conviction, na talagang paninindigan mo yung conviction mo, no? Di ba, sabi dito, tinanong pa sila bago sila itinapon sa, tinanong pa sila, kung mag-bow down kayo, very good. Pero pag hindi, itatapon kayo. Sabi niya, hindi kami kung itatapon nyo naman kami, hindi kami mag-aalala kasi ililigtas kami ng Diyos. Pero kung hindi man, hindi pa rin yung mag-bow down. Imagine, hindi sila nanalangin na huwag mo kaming itapon sa furnace. Ang panalangin ng tatlo, alisin ang furnace. Pwede naman sila manalangin na destroy that furnace. Isirain mo yung oven na yan para hindi matuloy yung pagsunog sa amin. Hindi. Ang kanilang panalangin, mapunta man kami sa oven, iingatan kami ng Diyos. Ibig sabihin, mapunta man ako sa... Hindi niya sinabing, alisin niyo po ang problema. Hindi sinabing gano'n ng tatlo. Lord, mapunta man ako sa problema, andyan ka kasama namin. Di ba? So, yun po, no? Talagang, makikita natin na talagang pinanghahawakan nila ang kanilang
conviction. Kasi nung sinabi ni Lord na wala kaming ibang sasambahin Diyos-Diyosan, o yun, tinupad nila. Nanatili yun sa kanilang conviction. No? At dito po, makita po natin na talagang naghari ang Diyos sa buhay nila. No? Pinoteksyonan sila. Pero, alam niyo po, di ba, hindi nasunog. Kahit yung damit nila, hindi nangamoy ng hindi nangamoy sunog. Yung buhok nila, nakapaikot pa yung mga sa kanila, in-inspection pa talaga sila. Pero andun, pinakita ang kapangyarihan ng Diyos na hindi talaga hindi talaga sila, walang nangyari sa kanila, no? Walang nangyari sa kanila. So dito po, ipinakita ng Diyos na andyan ang kanyang kapangyarihan, na kahit tayo ay nasa gitna ng ating pagsubok, na kahit tayo ay inuusig, no? Maaari tayong lumabas, no? Maaari tayong magtagumpay doon unharmed, mas lalo pang pinatatag ang ating panaliba. Consider it pure joy whenever you face like trials of many kinds, no? Nagpasalamat, kaya sabi nga ngayon, salamat sa pagsubok, no? Pero yan po, pagka napagtagumpayan po natin ang bawat pagsubok sa buhay, we will come up refined, no? Refined, purified, naging dalisay, kasi naalis na yung naalis na yung impurity sa atin, para tayong gold na isinalang sa apoy at pinupukpok, pagpukpok mo, di ba, may mga tumatalsik, bawat pukpok may tumatalsik. Yung mga tumatalsik, yun yung impurities, yun yung mga masasamang ugali natin. Kung tayo ay ginto at pupukpukin tayo, ang pagpukpok, yan po ang persecution, yan po ang pag-uusig. Tayo po yung nagbabagang ginto at pinupukpok tayo, ibig sabihin, pinipersecute tayo, may mga tumatalsik Ano yung tumatalsik? Yan yung mga impurities, yan yung mga masasamang ugali natin, yan yung mga rough edges natin, mga magagaspang na pag-uugali natin na naaalis habang pinupukpok tayo. So, yun, pasalamat tayo kapag tayo'y isinalang sa apoy. At ito po ang ating tandaan. Si Nebuchadnezzar po kasi dito ay, nung ma-interpret ni Daniel ang kanyang dream, talagang sinabi na napakabuti ng Diyos. Linagay pa sa posisyon si Daniel. And then, kahit na nangyari na yun, talagang pinasunog niya pa rin ang tatlo. So, maaring gagamit ang Diyos ng Nebuchadnezzar sa atin. Sino ba ang mga Nebuchadnezzar sa atin na maaring mag-compromise sa ating totoong pagsamba? No? Kaya ba nating suwayin ang utos ng Nebuchadnezzar sa mga buhay natin ngayon para lang mapatuloy natin ang totoong pagsamba? At kung mapanatili natin ang totoong pagsamba, no, kahit tayo dumaranas ng pagsusunog sa atin, ito po, no, pagsusunog sa atin, makikita po dito, kung tayo ba idadanas ng pagsunog sa atin, kasi sinuway natin ang ating Nebuchadnezzar sa ating buhay, no, we refuse to follow the Nebuchadnezzar of our lives today. Kung tatanggihan ba natin, kaya ba natin tanggihan si Nebuchadnezzar? Kung sino mo yung Nebuchadnezzar natin ngayon, kaya ba natin siya suwayin? At kung kaya natin suwayin, dadanas tayo. Kailangan meron tayong resolute conscience, resolute conviction, matibay na conviction na panghahawakan natin ang pangako ng Diyos. At kapag ginawa po natin yan, mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi lalabas tayo sa oven na yan, na refine, no? Kuminis, naalis yung mga gagaspang na pag-uugali, at naging pure na po tayo, katulad ng ginto na sa apoy. Pinupukpok tayo. We are being refined. We are being shaped. Hinuhubog tayo. At habang pag hinuhubog tayo, may mga tumatalsik katulad ng ginto to take away the impurities, para maalis ang mga impurities sa buhay natin. Kasi ang nais ng Diyos is haharap tayo sa Kanya ng malinis. Kaya nga lagi natin panalangin, Lord, pakalinisin mo po ang aming mga puso at isipan. Hindi lang po yung salita. Prayer po natin yan. Ipabuhay po natin ang ating mga prayer. No? Pakalinisin niyo po ang aming puso at isipan, O God. Ngayon, handa ka ba linisin talaga ng Diyos ang iyong puso at isipan? Are you willing to continue to move on kapag ikaw ay nililinis na ang puso at isipan? Manatili po tayo, mga kapatid.
Kapag tayo ay nililinis ng Diyos, dahil yan ang ating laging hinihingi sa ating mga panalangin, pakalinisin niyo po, O God, ang ating puso at isipan. Make it known today that God will clean your heart. At ang paglilinis ng Diyos sa ating mga puso at isipan, dadaan po tayo ng pagsubok. Amen po. Maraming po salamat. Amen, amen. Hallelujah. Naririnig na po ako? Mukhang hindi ako naririnig. Amen, amen. Dapat pala hindi na siya mag-mute, no? Ayan na. Ayan na. Ayan. Nagpalit ako ng sound kasi sa computer, dito sa ang hina ni Brother Paz, nilipat ko doon. Kaso pag sa computer, delayed talaga. Kaya, balik uli ako dito. Amen po. Amen. Maraming salamat. Grabe po ang natin, sabi ko nga, God, talaga bang persecution ang topic namin? The whole month. Talagang nais ng Diyos na tayo ay palakasin, mga kapatid, dahil alam niya, days are evil at talagang darating po talaga. Darating ang panahon na yan sa buhay natin. Hindi po yan katulad na walang furnace, walang oven ngayon na pagtatapunan sa atin. Napakasimple nga lang po ngayon Alam niyo kung ano? Wow, may bago kang cellphone. Wala na, hindi na matanggal sa cellphone. O, diba? Ang sarap ng persecution. Iba na ang kapamaraanan ni Taning ngayon. Hala nyo? Iba na ang kaparaanan ngayon. O, nasaan ka? Ay, andito kami. Nagpe-fellowship kami magkakaibigan. Wala, nakalimutan na ang lahat. Nagpe-fellowship na lang araw. Anong klaseng fellowship yan? Di po ba? Alam ng kaaway ngayon. Siyempre, nag-i-evolve din si Taning. Kung noon, ang mga anak ng Diyos, grabe kung mag-pray 3 times a day. 'Di ba? Kahit saan nagpapahayag, talaga nasa kalsada sila. Hindi mapigilan. Kung saan talaga nagpupunta ang mga bayan, kaya akala nila, they are making chaos, they are making nanggugulo sila. 'Di ba? Kasi nagkakabahabahagi. Hindi na nagsasamba, hindi po ba? Pero sa atin ngayon, okay lang. Okay lang. Sige, magpahayag ka ng magpahayag. Diyan ka na lang. Huwag ka nang umalis. Diyan ka na lang. Maupo ka na lang habang mula umaga hanggang gabi. Tapos yung asawa mo, yung mga anak mo, galit na. Anong pagkain natin? Sabi ng asawa mo, ang gulo ng bahay. Walang ginagawa. Linggo na naman. Tapos pagdating ng linggo, saka ka palang nagkukumahog, di ba? Kasi may pasok bukas, hindi pa ako nakapaglaba, hindi pa ako tapos yun sa church. Oh, wow. Nalagang, alam niyo po, iba na ang... Ate, alam niyo po ba sino number 1 na nagpo-persecute sa atin? Sarili natin. Amen. Number 1 talaga nating kalaban, sarili. Talagang kaya yung mga bulong ni Taning, sabi nga po sa Ephesians, be vigilant. Be vigilant. Ay, ano pa ba? No? Parang relate ka dyan, City Maria. Naman, sabi niya, di ba? Ano po yung hilig mo ngayon? Wow. How much time do you spend? And how much time do you spend in reading the Word of God? Wow. Sabi ko nga, ay, nako. Baka number 1 list si Jeanette. Amen po. Pero alam niyo po talaga, ang gusto ko talaga matulog, pero hindi ko talaga magawa. Sabi ko kahapon matutulog ako, pero hindi ko na naman nagawa. Parang Anyway, salamat sa Diyos. Salamat kasi God is good to us. At sana po, maging katulad tayo na kagabi lang daw. Kasi birthday ni Brother Paz. Your excuse.
Hindi naman araw-araw birthday niya kaya okay lang. Pero ano po, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun po, dahil nakalimutan ko na yung sasabihin ko, naagaw ni Taning. Pero ano po, magpatuloy po tayo sa ating mga pananampalataya sa Panginoon. Ano man po ang maranasan natin, gawin man ito ng kaaway, in a positive way man yan. Kasi minsan giving too much, lalo na kapag alam mong hindi makakabuti sa isang tao, ay nako po. Lahat po yan gagamitin ng kaaway. So let's be vigilant. Let's be vigilant. Always ask the Lord kung ano po talaga ang makakabuti at kung saan niya talaga tayo gagamitin, mga kapatid. Nakalimutan ko talaga yung sasabihin ko. God, paalala mo nga. Holy Spirit. Ayun po, no? So, maraming salamat. Maraming salamat po. Dahil tayo po, maniwala tayo na hindi tayo iwan ng Panginoon. Lagi niya tayong sasamahan. Ano man po ang mga pagdaraanan natin. Salamat, Brother Paz. Ayun, naalala ko na. Ang sasabihin ko po pala ito. Na kahit anuman yung pinagdaraanan natin, katulad po, naway maging katulad nila Meshach, Shadrach, and Abednego. Sabi po dito sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Kung mangyayarin ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin, ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay. Oo, sinabi niya kay Nebuchadnezzar. Ngunit, ito po yung pinakamahalaga, ngunit kung sakali mang hindi, kung hindi man niya tayo, hindi man niya tanggalin yung sakit natin, hindi man tayo iligtas hindi man tayo maabsuelto, halimbawa, meron tayong ipinakikipaglaban, hindi man tayo manalo, di po ba, ang dami nating mga hinihingi, ang dami nating, mga nararanasan, difficulties, problems, hindi man yun ipagkaloob ng Diyos. Ano ang sabi nila? O Hari, dapat mong malaman na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong pinatayo. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit na hindi pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, kahit hindi ipagkaloob ng Diyos ang ating hinihingi, God, 10 years na kaming steady nito. Kailan ako pakakasalan nito? Kung kailan magpapakasal na, saka naghiwalay. Hindi man kami magkatuluyan, hindi man ako magkaanak, hindi man ito ipagkaloob ng Diyos sa akin, hindi man ako makapasa, hindi man ako gumaling, still, I won't hate my God. Because I trust in His process, I trust in God. He knows my beginning and my end. I will still trust Him. Ingatan din po, nakita ko si Sis Cathy nag-heart, ingatan din po si Sis Cathy sa kanyang pagbiyahe sa Pilipinas. Nawa, makasama ka sa kanilang pagtatagpo. Ayan. Makipag-communicate ka, sis, kahit isang araw lang. Amen? Yes. Uuwi din po si Sis Cathy. Ayan po. At nawa, ingatan ang inyong mga eroplanong sasakyan, ang mga piloto, pay attention. Nawa ang Diyos ang magpiloto ng inyong mga eroplano. Ano po? Lolo Kazu, Mina, at Tehushine. Ayan po. At sana magkita nga daw kayo, sabi ni Sis Beth. Ayan po. Magkontak ka na lang po kayo. You're just net away. At sa mga pupuntahan yung lugar, lalo na yung pag-change ng climate. Sa bagay, mainit dito, mainit din sa Pinas. Walang gaanong change ng climate. And God will be with you. And the mightiest angel will be your guard. Amen? Hallelujah. Kapag hindi na kinaya ng, sabi ni God, di ba? Magpapadala siya. Papadala na niya si Michael Arcangel. Kaya wag kayong mag-alala. Amen? So, ano man po yung sitwasyon natin ngayon, napa-heart si Sis Eva, Heart ba o napa-amen? Hindi po ba? Ano man yung pinagdaraanan natin, minsan may mga pinapanalangin tayo,
nawa, mapasa akin na yung lupa, matapos na yung kaso ng lupa, sana po yung pag-aaral ng anak ko, tuition ng anak ko. Alam niyo po, pag di ka sinagot dito, because God has a bigger plan for you, may ibibigay siya. Di ba? Simple lang yung panalangin natin, dininay ni God. Bakit? Meron siyang ibibigay na mas malaki. Sabi ni Sis Rhea kahapon, she just prayed para sa tuition at hindi lang yun ang binigay ng Diyos. Talagang bayad. Fully paid. Wow. Ganun talaga ang Panginoon kumilos. Kaya, never doubt. Pangit yan sa tingin natin, pero mas maganda ang ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sabi ni Cathy, huwag na kaya ako umuwi. Pero hindi pala. Pinauwi pala siya. Whatever the reason is, ano man ang purpose ng Diyos, ito po ang maganap. Amen. Just rely. Go with the flow. Ayan po, para wag tayong mahirapan. Amen? To God be all the glory po. Salamat po sa salita ng Diyos na binahagi sa atin sa pamamagitan ni Sis Karen. Nawa po, maibaon natin ito at tunay nga po na maibalik natin lahat ng papurit pagsamba sa Panginoon. Amen. Ayan. Opo. Ang galing si Sis Ruby at saka si Sis Beth sabay silang pupunta ng Boracay. Hindi po yan pinagplanuhan. And that's God's will, God's plan. Kaya, ingat po kayo. Enjoy every moment and let the Lord be glorified. Amen po. Maraming salamat. Ayan, Sis Eden at sa isa pang nanonood. Maraming salamat po. Tagapagsanghan Falls si Sis Eden. Next time, wag Boracay ang puntahan natin. Doon tayo sa Pagsanhan Falls. Tama po ba ako, Sis Eden? Pagsanhan Falls. Doon naman tayo pumunta. Isa din yan sa tourist spot, di ba, sa Pilipinas, ang Pagsanhan Falls. Amen. Yan po. Salamat po sa Diyos. Sa pag-iingat at tagumpay ng inyong lakad. Ayan, to God be all the glory po. Maraming salamat. 8:00 na. 7:00 na dyan sa Pilipinas at 7:00 na ng gabi. Dinner time na ba? Salamat, sweetie. At sa mga, I pray po pala na sa mga ngayong holiday, lahat ng balakin, lahat ng lakad natin, pamamasyal, saan man pumunta ang mga bata, swimming man ito, camping man ito, lahat ng pupuntahan natin, God, lahat ng journey namin, errands namin, pamamasyal namin, kayo po ang mauna na at maglinis ng daan, maglinis ng lugar na pupuntahan sa Pilipinas man yan, dito man yan sa Japan, sa Brazil, sa Peru, saang bansa man, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang manguna at maglinis nito at tunay nga pong mag-secure ng place. Lagyan niyo po kami ng hedge. Lagyan niyo na po ng bakod ang lahat ng pupuntahan namin upang hindi ito mapasok ng mga lobo. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong pag-iingat at katuparan ng inyong mga nais sa aming buhay. May your name be glorified in any ways, in anywhere we go. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow, ano pong general cleaning pala sa Japan now? Ano pong ibig mong sabihin, sweetie? Pagka-ubong, diba, sweetie? Pag-ubong. Pag-ubong kasi bago mag-ubong, lagi kami may general cleaning sa bahay namin, sa Akita. Ay talaga? Hindi ko alam. Yeah, lahat yan nililinis namin. Ang alam ko, New Year. Bago mag-New Year. Twice. Hanggang may ubo na sis, Mary, naglilinis. Sa amin, Naglilinis kami. kinubunta ang mga, ang mga, ang mga ubusan. Tsaka yung ubusan, yes. Oo. Kinubunta ko nga pa ng tatay ng ko Yung linis ng espiritual sa bahay. Naggaganon sila sa bahay nyo. Tutukisan, nililinis, lahat-lahat. Buong para. Nako, sino po ang pwede mag-pray? Paki-pray naman yan. Diyos ko po. Tapos obligado magbayad, no? Obligado magpaano, lalo na. Naalala ko nun sila Ate Lily, nung nandun pa sila sa bahay nila. Yung may obligado sila, sabi nila. Bakit? Obligado pala. Yung mga puntod, gano'n? Ano po yun? Hindi sa bahay, bahay-bahay, pumupunta. Ginagaganon-ganon sila. Dinadasalan ng mga bahay-bahay. Hindi pa ako naka-experience ng ganyan. Yun sa kanila. Yung mga nila, yung samahan. Alam niyo po ba, sweetie? Yung naalala ko yung ginagawa ko na nandiyan ako sa Akitan. But that time,
I wasn't a Christian pa eh. Catholic pa ako noon. So, even Catholic ako noon, hindi naman ako talaga may magsimba. Kasi ayoko magsimba noon. Yung mga Pilipino kasi parang tataas ng ihila. So, ayoko magsimba. Basta nagtitipon ko sila sa simbahan, yun puna-puna ng mula paa hanggang ulo. So, ayoko talaga, hindi ako pala simba. And then, syempre, nasa Buddhism yung asawa ko dati. Sabi ng biyenang ko, o yung mesang, yan ganon. Ngayon, nandito ka na sa bahay namin, itong gagawin mo tuwing umaga, alas 6, gigising ka, magpapalit ka ng tubig o tsa sa udokisang, papalakpak ka dito sa taas, dito naman bawal pumalakpa sa baba, gagawin mo doon, tapos ng hand, bumuluhod ako doon, araw-araw, sa loob ng 8 years na tinila ko sa bahay ng ex-husband. Wow! Niluluhudan ko yun, pati yung, tatlo yung niluluhudan ko na, kasama pa dun yung may sumilitis lang yung parang painting na galing pa daw yung China, original, binili nila, mamahal. Alam mo yun, din daw yun, basta kamsama din daw yun. Lahat yun, sinamba ko yun. Grabe naman. Oo, yun natin malalaman. 8 years, diba? 8 years. And then sabi ko, oh my God, sabi ko ganun, talagang talagang lahat pala tayo naging suwain. Lahat pala tayo naging suwain sa ating Panginoon. Wala talagang hindi naging suwain. Sino mabait dito? Taas pa. Sino mabait taas pa? Di ba wala? Talagang sabi ko, Lord, sabi ko salamat. Habang ini-imagine ko yung tatlong yun, na talagang yung tumanggi talaga sila, nagkaroon sila ng courageous heart, no? Talagang tapang nila, di ba? Na nanggagaling sa Panginoon talaga. Yung faith nila, grabe, maning faith talaga sila. Grabe. Ano ba to? Kahit na anong mangyari sa kanila, either iligtas sila ng Diyos or hindi. Pero syempre, siguro alam naman nila yung kaluluwa nila ay doon mapupunta sa kingdom ng Panginoon. Amen. Kaya parang sa may sakit lang din yan, bawa, no? Pag ang tao may cancer na, no? So, sige, dasal niya, Lord, pagalingin mo ako, ganyan. Minsan, may mga panahon na hindi talaga sinasagot ng Panginoon, hindi will ng Panginoon na pagalingin yung tao na ito, no? Pero ang pinakamahalaga niya pala, ang gustong pagalingin ng Panginoon sa kanya ay yung kanyang puso, no? Yung kanyang puso, yung spiritual niya, ang gustong pinagpagalingin ng Panginoon, pinagaling yung kanyang spiritual, even not in physical, no? Ang mahalaga, siya ay makakasama ng Panginoon. Kaya minsan nagpapatalim tayo, o kaya yung mismong may sakit, ba't ganito? Hindi pa rin ako gumagaling, nananalangin naman ako sa Panginoon. Grabe yung faith ko sa kanya, hindi pa rin niya ako pinapagaling, ganyan. Minsan nakapag-iisip tayo na siguro meron pa tong kasalanan na hindi niya isinusuko sa Panginoon, kaya may hindrance ang pagpapala ng Diyos, pero hindi rin pala, no? Talagang may sariling kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos na anak. Sa part mo na yan, yes, hanggang dito ka na lang talaga, pero ang mahalaga, yung kaluluwa mo ay sa akin, yung puso mo ay sa akin. Yun yung pinagaling ng Diyos, kasi nakilala niya ang Diyos nang dahil sa kanyang sakit, no? So, may mga ganun time. So, parang ito yun sa kanila na hindi man sila pa iligtas ang Panginoon dun sa fire pit na yun, talaga namang nanindigan pa rin sila sa kanilang faith. Kasi alam nila na totoo ang Diyos. Totoo talaga ang Diyos. Na makakasama nila ang Diyos. Kaya parang yung sinabi nila Peter na, kasama kami sa iyo, Jesus Christ, saan ka magpunta? Diba? Kaya pala yung time na yun, parang biglang malungkot si Jesus Christ, and sabi na, you don't know what are you talking about. Kanya kasi nga alam ng Panginoong Hesus Kristo kung ano yung mga pagdadaanan pa nila, diba? And then I remember when they crucified Jesus Christ, diba mga na sila, mga natakot na, diba? Nag-scattered na yung mga disciples, diba? Natakot sila eh. Dininay ni Peter ng 3 times, they hid somewhere. Kasi natakot sila na baka sila patayin or saktan or what else. Pero natural pala na talaga tanging may tatakot. Kasi ayan nandun na sila sa point na, oh my gosh, paano na yan? Wala na si Jesus na hinuli nila, ganyan. Paano na tayo? Natakot, nakaramdam sila ng takot eh. But after that,
Nung bumalik si Jesus Christ nga, no? Talagang nung binigay na sa kanila yung Holy Spirit, doon sila nagkaroon ng courage. Talagang, Amen. kaya ngayon, tayo, syempre, natanggap natin ang Holy Spirit, na-activate na natin. I don't know, sabi ni Sweetie John kanina, yes, it's scary. It's scary if it happened to you, di ba? Na ini-wish natin, ipinapanalangin natin, Lord, wag naman sanang ganun. Huwag naman sanang ganun yung itong paglilingkod ko sa'yo. Huwag naman sana mangyari yung ganun. Pero who knows? No one knows, di ba? Pero siguro kung yung time na yun, syempre, of course, makakaramdam din tayo ng takot. Pero at the same time, siguro, naaalala ko, Stephen na biglang lumiwanag yung kanyang mukha. Bumukas yung langit, no? Na talagang, parang siguro hindi na naramdaman ni Stephen yung pananakit na ginagawa sa kanya eh. Kasi full of, siya eh, yung talagang siya, yung blessed na blessed talaga si puspos ng Holy Spirit si Stephen. Siguro yun, kaya hindi na niya nararamdaman yung sakit pa ng kanyang katawan, Kaya, ko doon sa Matthew chapter, i-share ko kanina dito sa Matthew chapter 10:28, no? Ang sabi dito, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Amen. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Di ba? Double death to. Double death talaga ito. Kaya dapat talagang wala tayong dapat katakutan. So ito na nga yung pinanindigan ng tatlong to na hindi sila natakot, wala silang kinatakutan kasi isa lang ang kanilang kinakatakutan talaga na yung Diyos lang talaga. Ang Diyos na tunay na buhay. So, yun lang po, huwag naman sana dumating sa ganitong sitwasyon. Sometimes, naiisip ko, itong generation natin, di ba? Lalo na dito sa Amerika, di ba? One day, may mga chips, may mga example na chips na nga inilabas na if you put that inside of your right hand, you can buy anything. You can buy groceries, you can get anything. So, your family will be starved, di ba? So, sometimes, sabi ko sa asawa ko, na pag-uusapan namin yan, sabi ko, babe, sabi ko, pag dumating yung mga ganitong pagkakataon, hayaan mo magutom na lang tayo. Hayaan mo hindi na lang tayo kumain. Basta wag lang tayo magpapalagay ng chips na yan. Alam mo, nag-usap tayo ng ganyan ng asawa ko. Sabi naman ni Jason, sabi niya, yeah, me too, I don't like that. Sabi niya, ayoko pumunta sa hill. Sabi niya, yes, sabi kong ganun. Okay lang na magutom tayo dito, okay lang na mamatay tayo dito. Kung yun ang gusto ng mundo, no? Na basta wag lang tayong, yung faith natin, panindigan natin, sabi ko sa kanya, no? Basta yung, nai-imagine lang namin yung mga ganung conversation kasi nga sa mga nangyayari na ngayon, di ba talagang it's happening yung mga nakalagay sa Bible na ganito yung darating. Kaya I am not surprised at all sa mga nangyayari ngayon. Hindi nakagulat-gulat kasi talagang sinabi na, pinaalalahanan na tayo sa Bible, ibinigyan na tayo ng babala para makapag-ingat tayo. So, yun lang po. And then, it's weird kasi sometimes, kasi sabi ko kay Jason, kung buhay man ang gusto nilang kunin sa atin at hindi tayo magpalagay ng chips, sana baril na lang yung gamitin nila. Alam mo yun? Kasi Pareho tayo. hindi mo daw mararamdaman baril sa ulo. Hindi mo daw mararamdaman, wag naman yung taga-taga. Alam mo yun? Ay, ayoko din nun. Alam mo yung stabbing, ang sakit-sakit na. Sana yung yung sutukin na lang talaga sa ulo. Minsan yung mga ganyang weird na usapan, na conversation, na pinag-uusapan namin mag-asama. Kasi totoo eh. It's happening. It's happening in Nigeria, no? Yung church doon ng, pinuntahan ng dati namin church sa Maryland, yung mga volunteer doon, missionaries doon, pinuntahan nila, ang daming pinatay. Binagsakan ng bomba yung church. Wow. Yung mga Kristiyano. Hanggang ngayon, nangyayari talaga yan kahit saan, di ba? Kaya tayo, sabi ni Sister Gina kanina, na tayo, napaka-blessed natin. Bakit? Kasi we are free to share the gospel. Bakit nahihiya tayo mag-share? Bakit tame tayo? Di ba? Bakit, basta, kung ano man yung dahilan, kung yung reason na hindi tayo makapag-share, di ba? So, use it kasi we are so blessed na freedom of religion. No? Freedom of religion dito sa aming lugar din. So, ayun, at pasalamat tayo sa Diyos at yun nga, ipagdasal natin yung mga kapwa natin mananampalataya sa ibang bansa talaga naman naghihirap sila at kahit magbasa ng Bible o magkaroon ng Bible, nalaman ko, sino ba yung nagkwento na nagbabasa sila ng Bible sa loob ng cave? Kaya ginawa nila, sinaulo nila lahat ng verses, no?
Kaya grabe talaga. No? So praise God po at maraming salamat. Ganda ng topic. Amen. Pero may kasama talagang, may halo talagang takot, no? Pero salamat sa Panginoon kasi He'll cast out our fear. Ang nakakatuwa kasi na pag-uusapan ninyo. Ang sarap kapag ano, no, pareho kayo ng pag-iisip ng asawa mo. Kaya hanggat may time pa, pag-pray natin yung mga asawa natin para pag dumating yung mga persecution na ganyan is, ano po, ano, magkasama, magkapareho ng desisyon. Ano po. Ngayon nga po dito sa Japan, ano na, malapit nang ipatupad na lahat all-in-one na. Ibig ko sabihin na ano, meron po kasi kaming tinatawag na foreigner's card. Dati, wala po, hiwa-hiwalay dito ang mga card. Ngayon, magkakasama na. Ang visa nasa foreigner's card na, wala na. Yung passport mo, gagamitin mo na lang sa airplane. Dati noon, ang visa nasa passport. Ngayon, nasa, dati noon, nasa residence card na. Ay, hindi, alien card. Ngayon, nasa residence card na. Tapos, meron din na po, nauso na rin yung my number dito. Yung identification mo. So, yung iba, hanggang ngayon, yung mga pastor namin, wala pa silang card. Papel pa rin ang hawak nila. Kung ano yung dumating sa kanila nung una, ganun pa rin. Sabi nila, we don't need that. So, hindi nila ginagawa. Yung iba, talagang, hindi naman po ako, hindi po ako against. Kaya lang, sinasabi ko lang. Pero sabi ko, nagtaka ako, bakit ang Japan magbabayad every time na i-connect mo? 'Di ba? So, ang dami talaga. Tinanggap nila yun. Kasi, sabi ang katwiran naman ng ate ko noon, darating din naman yan pagdating ng panahon. So, magpa-registered na ako ngayon, may bayad pa. Samantalang pagdating ng panahon, wala nang bayad. May tama rin naman siya doon, 'di ba? Ngayon, pinapatupad na. Ang health card, ang driver's license, halos lahat pinag-iisa na nila. And that card, yung my number namin, may chips yan. So, sabi ni Sis Mary, 'di ba? Ayaw niya magpalagay ng chips. So, although ayaw niya magpalagay ng chips, pero may hawak na kami card na may chips sa loob. Ando na yung health record mo, ando na lahat. And, password lang. Password lang. Diyos ko, government. Ano ba yung password mo? Kayang-kayang i-hack yan. Kayang-kayang ipasok. Sasabihin nila may respeto sila. Hindi nila pakikialaman yan. But, kapag dumating yung time na need na nila, they can control everything. Because everything is on net na ngayon. Hindi po ba? Nasa internet na. Alam niyo po yung sasakyan ng pamangkin ko, naka-loan. Siyempre, yun credit loan, di po ba? Kapag hindi ka nakabayad, hindi gagana ang sasakyan mo. Wow! Connected! Kaya, if they can do that in the car, they can freeze everything in you. Yung account mo, yung mo. Kasi, noon, mag-registered ka ng, ng bank book mo. O, yan. Di pag na-registered mo na yon, may bayad nga. 5,000 yan yata bawat registration ng card. Ilan, halimbawa, ilan yung anak mo. O, di kuhanan mo yan yung iba. Kumuha pa talaga ng mga bank book para sa mga anak. Bakit? Isang bank book, 5,000 yata. Ewan ko kung tama ba ako, nakalimutan ko na. Basta 7,000 yata sa health insurance. Mga ganon, may price. Basta i-connect mo. Ngayon, yung mga hindi nag-connect, wala na silang natanggap na pera, pero obligado na. Parang at the end of until October yata, kailangan na ma-connect ang health card. Pero hanggat hindi po talaga, isinasa batas na yung ayan daw sa US. Talagang nauuna ang US. Ayan, naputol po tayo sa nilaglag ako, drinap ako ng Pero may number ka na, ate. Oo, kailangan kasi sa work. Kailangan sa work, so nagpa-card ako. Di ba, tingnan mo, kahit ayaw ko, pero dahil kailangan sa work, I have to. Di ba? Kaya talagang darating po. Siguro yung chip sa biblical. Connected ba yun? Sabi po nila, 666, may tatak. Pero ito, alam mo naman, dahil nag-i-evolve, baka hindi kailangang literal na 666. Di ba? So, nag-i-evolve tayo, hindi natin kailangang makita na talagang 666. Po? And hindi natin alam ang panahon. Sabi nga nila, matagal lang sinasabi na meron na daw ship na nagawa na
Talagang for persecution purposes. Pero, ayun nga po, just be talagang wag na tayo magtaka. It will come to pass, mangyayari yan. Nakasulat naman yan sa Biblia, mangyayari. Let's just be, firm sa faith natin. Magpakatatag na lang po tayo sa ating pananampalataya na hindi tayo talaga matakot. Ano po, dahil sa takot, ayan na. Ano po, o dahil sa, kung ano pa man, ini-offer ng mundo. Naalala ko po noon eh. Sweetie Jeanette, alam mo ba, hindi ka ba nakakapag-imagine sometimes na, di ba may rapture? Hindi mo ba na kinakausap si Lord na, Lord, sana kung darating man ikaw ngayon na, sana kasama ako sa mga mararapture. Parang, I'm choosing the easy way to get up there. Kasi, Totoo. yung mga bata, 100% talagang na yan mararapture talaga sila, yung mga bata talagang sinabi sa Bible, diba? Talagang mga bata talaga is isa yan sa mga mauuna yan sa mga mararapture o maliligtas talaga. Diba, Sweetie Janet, nakakapag-isip ka ng ganyan na, Lord, baka mamayang gabi, habang natutulog ako, makalimutan ako. Minsan nga, minsan sabi ko, hala, asan sila? Mag-isa lang ako dito, nag-rapture na ba? I was left behind. Ay, nako, nakakatuwa. Pag ganyan mga sitwasyon, naalala ko nung sa Anjo, nung dati pa, how many years ago, sabi ko, hala, nasan sila? Baka naiwan na ako. God, linisin yung puso ko. Kaya nga, lagi talaga tayo magpapalinis sa Panginoon kasi wala nang iba. Mangyayari talaga yan. Hindi natin may iwasan yan. Pero ang importante, makasama tayo. Makasama tayo. At saka sabi ko, wag yung sana yung lahat kami, magkakapamilya, buo, isahan. Sabi ko nga, nabanggit ko yata yung kay Ate Lily, kung lahat kami mawawala, may mawawala man, lahat na kami sabay-sabay. Kasi ang sakit yung maiwan ka, tapos wala sila. Sila na, kahit sabi na natin sa aksidente. Pag naiwan tayo, Sis Jeanette, alam na natin ibig sabihin nun. We are going to suffer a lot. Tayo yung mga witness ba yun? Natawag sa Revelation. Diba? Tayo yung makakasuffer ng tribulation. Diba? Okay, kasi ilang taon yun, sweetie? 7? Tama ba? 7. Kaya nga sabi ko, God, kung pwede lang, sabay-sabay kami, walang may iwan. Hindi ako may iwan o walang may iwan na anak ko. Kasi, ang bigat sa puso. Pero, your will be done pa rin, di ba? Ayun. Your will be done pa rin. Ayan. Ayan po, mga kapatid. Maraming salamat. Hindi na ako, Sis Eden, pasensya na po. Sis Cathy, Sis Rena, nanood si Sis Rena. Ayan po. Tawag nito, hindi na ako makapag-join sa aking laptop. Maraming salamat po. Ayan, kahit anong balik ko, hindi na ako makabalik. Anyway, salamat po, Sis Karen, sa bawat isa, po, at yung iba ay nauna na rin. Sis Ruby, Sis Mais, huwag po kayo mag-alala. You are more than victorious, more than conqueror. Kaya, just enjoy your day at talagang mag-unwind kayo, magtanggal lahat na iwan nyo na sa dagat lahat. Di ba ang abo pag namatay yung abo tinasaboy sa dagat. Ganun din, mag-dive kayo. Pag dive nyo, pag ahon nyo, wow, I'm a new person. Kinalimutan, iniwan nyo na sa dagat lahat. Mag-unwind, mag-unstress, mag-undistress, lahat na. Tanggalin nyo na po lahat yan, iwanan nyo na sa dagat. At yung akin din, pakiiwan na rin. Amen. Maraming salamat po. It's Thursday today. Tonight po, meron tayong Dulos for Christ. Kita-kita po tayo. At ang title po natin ay Secret. Clue. Ay, wag na nga. Amen. Kita-kita po tayo mamaya. At bukas pong muli. Bukas, ang ating speaker ay si Sis Mais. Ayan. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon. Tunay nga po mangungusap sa atin ang Panginoon. Hallelujah. To God be all the glory po. Ingatan tayo ng Panginoon and don't forget to hydrate yourself kasi napakainit po ng panahon. Amen. God bless everyone po.